Mayroon ka bang maliit na negosyo at gumagamit ka pa rin ng tradisyonal o manual na paraan para i-record ang iyong sales, expenses at inventory? Nai-stress ka ba dahil hindi mo agad makuha ang eksaktong halaga na kailangan mo base sa mga handwritten notes o kalat-kalat na record? Sa manual na paraan, napakahirap at matagal hanapin ang mga importanteng impormasyon. Mapa-daily, monthly o yearly record man, minsan inaabot ka pa ng minuto o oras para makita ang eksaktong data na kailangan mo. Pero paano kung ang pagre-record ng iyong data, tulad ng sales, expenses at iba pang mahalagang impormasyon, ay pwede nang gawin ng mas madali? Paano kung ang mga computations ay automatikong ginagawa ng Excel sa isang mas organized at user-friendly na sistema? Kung nararanasan mo ang mga problemang ito sa iyong negosyo, hayaan mong ipakilala ko sa iyo ang Visual Basic for Applications, VBA. Ang VBA ay madaling gamitin, murang solusyon, dahil kasama na ito sa Microsoft Excel, walang dagdag na bayad, nakakatipid ng oras, nakakabawas ng errors, at napakakapakipakinabang para sa mga may maliit na negosyo. Okay, let's start and I'll show you kung gaano kabilis mag-record at ka-user-friendly yung system para sa recording ng sales mo and other records. So, una, pili tayo ng barber. Ang napili natin si SpongeBob. Tapos customer niya is si Patrick. Address, Bikini Bottom. Contact number. Hulaan na lang natin. Tapos service 1. Nagpa-haircut. Tapos nagpa-color din siya at yung manicure. Tapos yung price niyan, depende dun sa sinet natin na price, makikita natin. Tapos yung total amount, yung summation ng tatlong services. Tapos pag na-update natin, mag-record siya dun sa daily records. Yung yung first day natin, first customer natin si Patrick. Then, try naman natin, bawa lalagay tayo ng data, tapos nagkamali-mali pala. So, clear natin. So, ayan. Then, next, punta tayo sa admin. Ang password is admin123. Okay. Then, ayan. Dito, pwede tayong magbago ng price ng service at update ng barber. So, first, baguhin natin yung price ni makeup. So, 350 siya. Gawin natin 250. Okay? Pag na-add natin yan, hindi yan mag-add kasi may existing siyang ganong service. So, ngayon, update lang natin para mag-record. So, yan. Tapos, check ulit natin kung 250 na yung price. Okay, yan. 250 na yung price ni makeup. So, try naman natin i-delete si makeup. Bawa wala ka ng ganong service. Okay. Makeup. Makeup. Tapos delete. Okay, yes. Then, ayun, nawala na siya. Ngayon, kung ibabalik natin, makeup, 250 yung set natin, tapos add. Okay. Ayan, makeup. So, bumalik na siya. Ngayon naman, pag-update ng server, Superman, buray natin. Delete Superman. So, wala ng Superman. So, balik na natin. Superman. Add. Okay. Okay. Ayan, bumalik na si Superman. Then, punta naman tayo sa expenses. Sa expenses, ito yung monthly expenses niya na record. So, let's say, ang first expenses niya is electricity. Was isa. Tapos, ang binayaran niya is 5,400. Tapos, lagyan na natin ang remarks na bid overdue. Okay. Pag inad natin, papasok siya sa monthly expenses. Magre-record yan hanggang mabuo yung isang buwan. Okay. Yan. Tapos, lagyan pa natin para makita natin mag-add. Halimbawa, salary. Quantity sa salary ni Naruto. Okay. 28,000. Tapos, salary ni Naruto. Okay, add. Dapat mag-a-add siya dun sa monthly expenses. Okay. Ayun, nag-add siya. So,
And tapos try rin natin yung clear. So, halimbawa, mag-try na natin. And clear. Ganun lang kabilis. Then, exit na tayo. Exit. Check natin yan. Close. Next, try naman natin mag-save. Okay, para ma-save din buong Excel file. Tapos, pag na-close natin siya sa X, hindi yan magka-close kasi kailangan dun tayo sa close command natin mag-close para maiwasan yung mga accidental na closing. Ayan. Close na siya. So, sa record naman, so, first customer natin that day is si Patrick. So, si Patrick, nagpa-haircut, hair color, tsaka manicure. So, makikita dyan yung total na binayaran niya at yung date, mabailan. Okay. Sa expenses naman, kung ano yung mabinayaran natin for that month. So, for that day, binayaran natin electrical bill, electricity, tsaka yung salary ni Naruto. So, yan. So, ang ganun kabilis, nagko-compute siya. Easy. Hindi ba't napakadali kung ang pagre-record at pagkukwenta para sa iyong negosyo ay automated na? Wala nang stress sa paghahanap ng history ng file o sa pagbilang ng inventory at mas madali mo pang mamamanage ang iyong negosyo. Kung interesado ka, mag-message ka lang sa akin. Gagawa tayo ng program na nakaayon sa pangangailangan ng negosyo mo. Maari mo ring matutunan kung paano gawin ito para sa sarili mong negosyo o kung gusto mo ng tulong para gawin agad, nandito ako para tumulong sa'yo. Maraming salamat sa panonood.